add to cart natin kagabi na mga curler? Oh. Ganong order kasi. Nangyari. Alam mo kasi yung chika dyan. Nagkaroon daw ng mass resignation yung mga nagde-deliver dahil sa hindi pa naibibigay yung incentives nila. Kaya siguro dahil Naku, sana maibigay na may incentives nila, no? Kasi, alam mo, yan yung problema ngayon ni Mang Joel at yun yung dahilan kung ba't hiningi siya ng tulong sa atin sa payong kapatid. True. Alam niyo ba, si Kuya Joel, 2 years na siyang delivery rider. Tapos 610 pesos yung arawan niya. Then, pag lumalagpas ng 60 yung nade-deliver niya, meron siyang incentive. Ay, nakaka-LL naman pala pamumuhay ng pagdidilim. Grabe ka, sort yun Ako eh. Nakakaluwag-luwag! Agad-minded talaga kayo, oh. Well, if you put it that way, tama. Kasi, biruin yung umaabot ng 30K ang buwanan niya dahil sa incentive. Well, kaso nitong 2022, na-delay yung pagbigay ng incentive nila ng kumpanya niya. balita ko, madami daw sumabay sa pag-resign. Ang tanong niya kasi, paano daw niya makukuha yung incentive niya? Kasi 9 months na, pero hanggang ngayon, nagpapabalik-balik pa rin siya sa kumpanya at hindi pa rin niya nakukuha yung incentive Laking niya. problema nga yan. Ayaw naman niyang tumulad dun sa mga kasamahan niya na para lang makuha na yung incentive, pumayag kahit kalahati lang yung makuha nila. Problema yun. Totoo. Paano yung curler ko? Paano pa Tito Boy? Order ka kasi Hindi pa ba enough yung Naging problema talaga, curlers. Maraming salamat po. Kami nagbabalik po dito sa Kaitanan Action at BA. At narito po para humingi ng payong kapatid. Palakpakan po natin Mr. Joel De Los Reyes. Joel, Ate Pia, Kuya Alan. Hello, Joel. Welcome, Joel. At unang-una, siguro in your behalf, sa serbisyong ginawa nyo, lalo during the pandemic. Salamat, Joel. No? Kwento mo nga ng konti yung nangyari sa'yo Nag-resign po ako this November. sa agency. Yes po. Nung 2022. 2. Hanggang ngayon po, yung incentives namin, hindi po naibibigay hanggang ngayon. Kaya po, lumapit po ako sa inyo para humingi po ng tulong. But just to go back, konti pang background, no? So sabi mo, hindi na ibigay pati incentives. Yes, sir. Kwento mo ng konti, ano tong incentives na to? Ang daily rate ko po is 610 pesos. Sa isang araw? Apo, meron po kasi kaming tinatawag na productivity rate. Okay. Hindi po kami lalabas ng 60 peraso lang. Dapat 100 po pataas. 100 po, minsan po 150, 200 plus. And then yung incentive, pagka Yung incentive po, mag-start po sa 61. meron ka ng incentive na magkano? 61. 10 pesos po. Ano yun? 10 pesos per parcel? Yes po. Pero Apo, additional yan. sa sweldo mong 610. Yeah. Opo, Ate Pia. And tuwing kailan binibigay sa'yo? Sorry. Sa isang buwan po na pasok namin, 2 weeks lang po yung nire-release nila. Hanggang sa nung nag-2022, mula nung May, hanggang sa bandang huli po, naging 1 week na lang po yung binibigay. Pero pagpasok mo pa lang, ganun na yung usapan. 610, and then paglampas ng 60, yung 10 pesos na incentive. Tama ba? Tama po. Kailan ka pumasok? More or less. Anong year? Year 2020 po. Okay. Yung You were asking, ate? May iba pa bang benepisyo? May iba ka ba bang kiniklaim? Yung 13th month, may binanggit ka rin. Opo, yung 13-month din po. Okay, 2 questions. So pag-resign mo noong November 2022, nakatanggap ka na ng final pay mo? Ibig sabihin lahat ng utang nila sa'yo? Hindi pa po. Hindi pa. Okay, second question. Nung nag-resign ka, ano ang mga utang na sa'yo by that time? Incentives po. So yung sweldo na ibibigay naman, On time po. pero yung incentives ang hindi. Opo. At yun lang yung dahilan kung bakit ka nag-resign. Opo. So meaning kung tuloy-tuloy nila yung incentive mo, hindi ka nag-resign. Aalis ka na rin Hindi po ako talaga. alis. Kaya ako natanong yon na Kuya Boy, kasi di ba usually pagka pinag-usapan natin batas, pumapasok yung who at saka what. Minsan pumapasok ang why. Minsan hindi importante yung why, di ba? So ang kadalasan tinatanong sa mga kaso katulad ni Joel, yung una yung who. Sino yung boss mo? Kasi sinabi niya, sa agency po ako. Right. So kaya importante yon kasi kailangan alam mo who, sino, ang sisingilin mo. Tama, di ba? Ang Tama nagpapasweldo sa inyo, Tama pa. hindi yung kumpanya nagsesell ng items at saka packages. Di ba? Ang nagpapasweldo sa inyo yung Agency po. agency. Okay. So, klaro yon na sila ang liable. Okay. Kaya ako tinanong sa iyo kung ano ang nakuha mo pagka-resign mo because sa ating batas ngayon at may memo ang Labor Department dyan, tawag nila final pay. So, dapat within 30 days
maibigay sa'yo yung lahat ng utang nila. Incentive, sweldo, 13th month. Ang problema, walang penalty. So actually, Senator PNI, we're looking into that, na baka dapat may penalty yan, whether interest or ano. Bottom line, I don't think anyone disagree that you're entitled to the incentive. Kung nandun sa kontrata, no questions asked. The contract is the law between the parties. Pero even if wala sa kontrata, kung nung nagsimula ka, sinabi ko may incentive, tapos tuloy-tuloy yon, nagiging part na yan ng kontrata. Kung baga yung tradisyon o yung gawain, nagiging part na yan ng utang sa'yo. Ang pagkaalam ko rin, correct me if I'm wrong, o dagdagan mo, Joel, no? Marami kayong ganyan ang kaso. Tama po. Ilan ang alam mong nag-resign? Nationwide po, siguro nasa thousands po. Isa lang agency yan o maraming agency? Isang agency lang po. Okay. Pero may mga agency din po na partner. So paano ka umalis doon sa ahensya? Nag-file po ako ng resignation. Mapupunta na yan sa paghahabol dun sa inyong utang sa inyo. So yung quit claim, by the name itself, claim, ibig sabihin may sinisingil ka, di ba? May hinahabol ka, may claim ka, di ba? Quit is ayaw mo na, ayawan na, di ba? So ang quit claim is ganito. Generally, ang sinasabi ng batas, pag napilitan yung empleyado, hindi valid yon. Kasi hindi mo pwedeng pilitin yung empleyado dahil minsan may pagkakataon kasi, halimbawa yung empleyado, alam talaga niya yung sitwasyon ng kumpanya. So sabi, boss, kalahati ng mga kliyente hindi nagbayad. Kung lahat kami magdidemanda, sarado to. Kung lahat kami sisingilin yung 100,000, sarado to. So yung iba, malasakit din or less hassle sa kanila, pumapayag. Di ba? So is that acceptable? If voluntary. Dapat hindi pinipilit. Oo. So kailan ba pwede yung areglo? Pagka within the bounds of the law at hindi sa pilitan. As a rule, di ba, ayaw ng batas yung quit claim, but kung mapapatunayan that this is voluntary, kasi nga, ang gusto ng gobyerno, eto usapan nyo, tumupad kayo pareho. Kasi Kuya Boy, di ba, yung objective nga natin, mabigyan ng payo, yung base dun sa batas, pero kung ano din yung practical. Alam mo yan, nakagusto ko sa inyong dalawa. Ubos oras talaga sa inyo. Yung bang maihanap nyo lang trabaho, makahanap na lang ng katahimikan. It will help us to give you advice. Anong bang tingin mo sitwasyon ng agency bilang isang negosyo? Ang sabi po kasi ng agency namin, hindi po daw nagbabayad yung ano nila, boss Kliyente nila. nila. Yung Kliyente. Kaya po nadidelay. Pero kung hindi po nakakabayad yung kliyente ng aming agency, bakit naman po yung ibang agency nagagawa nila? Na partner din po nila. There are formal and informal ways of finding out kung totoong in financial distress yung inyong kumpanya. So as far as the law is concerned, it's irrelevant kung nababayaran sila o hindi. In fact, dapat may sapat silang puhunan. But the reality is, even if ganun ang batas, the question is, may pera ba sila o wala na pambayad? Joel, huling pag-uusap mo sa ahensya, anong sabi nila? Paulit-ulit lang din po. Maghintay lang po. Pero kasi dun sa materials natin, meron din kayo mga PDC. May mga hanggang 2025. Sabi mo, Opo. oo, na pumayag na sila. Opo. Nag-labor na po yun. Oo, nag-labor na. Yung iba naman, binabaan na lang. So, parang I'm getting the impression that the company is willing to pay. Hindi lang napapagsabay-sabay at napapatagal lang yung iba. Opo. So ang question ko ngayon sa'yo, Joel, nung nag-resign ka tapos wala pang settlement, walang sulat, communication directly sa'yo na, Joel, dahil nag-resign ka, eto yung final pay mo, or walang anyaya sa'yo na mag-usap para sa final pay mo, walang ganun. Wala po. Nag-demand letter ka na ba? Hindi pa rin po. Okay. So, paano mo nakuha yung amounts? Na more or less 10,000, 40,000 incentives. May computation po kasi kami. Sino ang may computation? Ikaw, ahensya. Meron din po sila. Unless may nakikita si ate na hindi ko nakikita sa legal, what I would do is prepare a demand letter and our lawyers can help you. Just stating the facts. Eto trinabaho ko, eto utang nyo. Then quoting the DOLE memo na lampas ng 30 days, bayaran nyo to. Ang advantage mo ngayon, dahil lumapit ka nga dito sa Cayetano in Action, yung sulat na ipapadala natin ay kasama ang programa. I think maliwanag naman yung desisyon na sa amin ka muna lalapit. Bibigyan ka nga namin ng maraming opsyon. At kung ano din yung nakikita namin, baka pinakamadali o pinakabawas sa stress sa'yo at saka sa pamilya mo para makamove on din, di ba? Ang pagkakaalam ko, Kuya Boy, nag-reach out na itong company na ito sa atin. Dahil nga,
pag tayo po ay nagkakaroon ng payong kapatid, ang naririnig lang natin isang side. So, our team is always checking the other side na, ano ba to? Tama ba ito? Sometimes they answer, sometimes Minsan may they don't. sagot, minsan hindi. Ang pagkakaalam ko sa sitwasyon mo, sana ang ending nun, lahat kayo mabigyan ng solusyon. Yung magandang solusyon na maayos sa inyo, katanggap-tanggap sa inyo. Pero kung hindi man, the fact siguro na naumpisahan na natin ang pakikipag-usap sa kanila, I'm thinking naman, dala ng in all humility, yung mabuti nating pangalan, makikipag-usap din sila naman sa atin ng maayos. Baka mabigyan ka na ng offer at tapos na ito, no? Makapag-desisyon ka na. So rest assured na nag-reach out na yung company and they are willing to cooperate with us. Salamat po. Joel, maraming salamat. Salamat po, Tito Boy. Sa ating mababalik, lahat ng ating studio audience ay makakatanggap ng mga regalo at ang ilan sa inyo ay mag-uuwi ng 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 pesos mula dito sa Alan Pia Pic. Dito lamang sa... Mabibigyan na ng tseke si Joel at ang mga kasamahan niyang delivery riders mula sa dati nilang agency. Kasama ang Cayetano in Action with Boy Abunda, natipon ni Joel ang mga kasamahan niyang riders para kausapin ang agency nila. Nakipagtulungan naman ang agency para maipaliwanag na rin ang hinarap nilang issue sa kanilang kliyente at kung paanong sa kabila nito, unti-unti nang nag-aabono ang agency para mabayaran ang mga riders. Siniguro rin ng agency na kasama ang pangalan ni na Joel sa mabibigyan ng tseke sa mga susunod na linggo. Hindi kami tumatalikod sa inyo. Nandito kami, nagpapasalamat sa inyo, nagpapasalamat sa CIA kasi batas, balanse. Maraming salamat sa Cayetano in Action, Boy Abunda! Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank SMC Infrastructure, building a better world. Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668.